teachers ng faith. Ako ay na-invite ni Jix na magbahagi sa inyo ng tungkol sa prayer. Siguro ating magandang tingnan muna yung kahulugan ng prayer. Alam ko naman na alam nyo na, pero gusto ko itong simulan sa pamamagitan ng syempre, ang panalangin. So, tayo muna yung magdasal. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you for this day. We are asking for your guidance. Help us to develop our relationship with you and to have a good relationship with one another. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, ang presentation ko ay pamagat ay prayer, seeking union with God. Sayang at hindi nyo nakita itong presentation. Pero anyway, siguro sa aking pag-discuss ay madali naman itong maintindihan. Gaya nga na nasabi ko, may kanya-kanya tayong kahulugan ng prayer. Pero iba't ibang tao, iba't iba ang may mga pakahulugan nila o definition sa prayer. Si Saint Teresa of the Child Jesus, sabi niya, prayer is a simple look toward heaven. It is a cry of recognition and of love, embracing both trial and joy. Para sa kanya yun yung kahulugan ng prayer. At kay Saint John Paul II, sabi niya ay man achieves the fullness of prayer not when he expresses himself, but when he lets God be most fully present in prayer. So sabi nga ni Saint John Paul II, magiging makahulugan itong panalangin kung mismong maramdaman natin at hayaan natin na ang Diyos ay maging buhay sa ating buhay panalangin. So prayer is a search for God. It is also a revelation of God. And through prayer, God reveals Himself as Creator and Father, Redeemer, and Savior. So tingnan natin ito ang panalangin. Bakit pa tayo nagdadasal? Nagdadasal tayo dahil gusto nating makipag-ugnayan sa Diyos. At sa panalangin, ipinapahayag din ng Diyos yung kanyang pagkatao bilang tagapaglikha, bilang ating Ama, bilang tagapagligtas, at bilang nagpapatatag sa atin, sa ating buhay sa mundong ito. At sa pamamagitan din ng panalangin, nararamdaman natin yung habag at awa ng Diyos na punong-puno ng kanyang pagmamahal, nag-i-invite sa atin upang mas lalo tayong magtiwala sa kanyang kabutihan. Kung ating titingnan yung iba't ibang halimbawa ng prayer, siguro kahit sa Bible makikita natin, even in the life of Abraham, Moses, David, and the different prophets, makikita natin kung paano sila nakipag-ugnayan sa Diyos. Nakita natin kung gaano yung kalaki yung pagtitiwala na nila sa Diyos. And meron din tayong iba't ibang forms of Christian prayer. It is just a review like what I've said. A prayer is also a blessing. The prayer of blessing is man's response to God's gifts. We bless the Almighty who first blesses us and fills us with His gifts. Sabi nga natin ay punong-puno ng pagpapala. Ang panalangin ito ay pagpapala ng Diyos sa atin. At the same time, sana tayo rin yung maging blessing sa ating kapwa. Prayer is also adoration. We acknowledge God as our Creator. We are His creatures. It is also an act wherein we are glorifying God as our Creator. So, it is in the form of adoring Him. Then also prayer is petition. To ask, to implore, to plead, to cry out. In each case, it acknowledges how much we depend on God for our needs, including forgiveness and persistence in seeking Him.
Mayroon nga pong isang kwento na sa langit daw ay may mga anghel na kanya-kanyang gawain na tagabasa ng mga sulat na pinapadala daw ng mga tao sa pamamagitan ng ating panalangin. So, merong naka-assign sa Thanksgiving prayer, sa petition, sa asking forgiveness. So, ang maraming laging kliyente, laging busy ay yung anghel na naka-assign sa petition kasi maraming tao yung laging humihiling. Siguro, aminin man natin hindi, every time na tayo nagdarasal, siguro ating suriin yung sarili natin, ano pa yung laman ng ating dasal. Siguro, aminado tayo na pagkaluhod, agad ay we are demanding God for something. So, lagi tayong humihingi sa Diyos ng ating mga kailangan. Pero sabi nila, mas magiging effective daw yung prayer natin kung ang ihingi natin is not for ourselves, but for others. Dahil sa totoo lang, alam na naman ng Diyos ang ating kailangan. So, sa paghingi natin sa Kanya para sa ibang tao, naroon na rin yung pagbibigay ng Diyos sa ating pangangailangan. Kasi mas natutuwa siya kapag yung ibang tao yung ating pinagdarasal. And of course, we are asking God na sana'y pagharian tayo niya. Yung dumating sa atin yung kanyang paghahari. So ano ba yung kaharian ng Diyos? E di yung kung saan yung pag-ibig niya yung nagahari sa ating buhay. Then we have also intercession. So kaya nga tayo ay, we are asking something for others. Kumbaga ay, yung sinabi ko sa inyo, yung pinagdarasal natin yung ibang tao. It confirms us and unites us to the prayer of Jesus who intercedes with the Father for all, especially sinners. Intercession must extend to one's enemies. So, sabi nga sa Bible ay sabi nga ay ibigin natin hindi lang yung ating mga mabubuting kaibigan, kundi mas maganda yung ibigin natin at ipagdasal natin yung mga taong ayaw sa atin, yung mga taong namumuhay sa atin, ibigin natin yung ating mga kaaway. So yun yung napakagandang panalangin kasi punong-puno yun ng sacrifice kasi nandoon yung kahit masama yung loob natin sa isang tao, pero pinagdadasal natin siya. Siguro we are not helping also that person, we are also helping ourselves na makalaya doon sa galit na nararamdaman natin sa Kanya. Then we have also Thanksgiving prayer na sabi nga na pinaka magandang pagpapasalamat sa Diyos edi yung pag-attend natin ng misa. Because the Eucharist means thanksgiving and every moment or event can become a thanksgiving offering. We are called to thank God for all the gifts we have received, including our joys and sorrows, all of which through love work towards our benefit. So maliwanag na hindi lang po ang ipagpasalamat ay yung dahil ako'y masaya, hindi lang dapat ipagpasalamat sa Diyos dahil maraming biyayang dumarating sa aming buhay, magagandang bagay na dumarating sa ating buhay. Pwede rin nating ipagpasalamat sa Diyos yung may mga pagsubok tayong na-experience because of those trials, mas lalong lumalalim yung pananampalataya natin sa Diyos. Although sabihin natin, sister, hindi madaling ipagpasalamat sa Diyos kapag marami kang problema. Pero yun po yung hamon sa atin na hindi lang po ipagpasalamat yung mga magaganda, kundi we must be thankful also that we are encountering problems because nakikita natin kung paano ang Diyos ay gumagabay sa atin para maharap natin yung mga pagsubok sa ating buhay. And kapag itinaas na nga po natin sa Diyos yung ating mga trials na naranasan, pag na-solve natin yon, mas lalo tayong pinagiging matatag. At sa mga susunod pang mga pagsubok, mas lalo kang magiging matibay kasi hinarap mo yung pagsubok na dumating sa iyong buhay. Then also praise, pagpupuri. The form of prayer which recognizes most immediately that God is God. It is a completely disinterested prayer.
It sings God's praise for His own sake and give Him glory simply because He is. So, pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos, kaya kita-kita natin, halimbawa, yung mga charismatic, di ba? Kapag sila ay nag-celebrate, na pag sila nagsama-sama, kita-kita natin yung punong-puno sila ng pagpupuri sa Diyos. So, ganun din tayo. Purihin natin ang Diyos sa kanyang manilikha, purihin natin ang Diyos sa kanyang kabutihan na ipinapakita sa atin. So, kung may mga forms of prayer, meron ding expressions of prayer. So, una, sa misa. So, at Mass, when the reading of the Gospel begins, we place the sign of the cross on our foreheads, lips, and hearts. So, ano bang ibig sabihin? Bakit naglalagay tayo ng maliliit na krus sa noo, sa labi, at sa ating puso? So, sinasabi ko dito, yung symbol natin sa lips, yun yung tinatawag nating vocal prayer. So, sa ating minds, yung meditative prayer. At sa ating hearts ay yung ating contemplative prayer. So, hindi lamang sa pananalangin, hindi lamang tayo puro salita. So, kailangan yung pagnilayan, kailangan yung malalim na pangunawa dun sa ating pagdarasal. So, yun po ay magkakaugnay. Kasi syempre, we express our prayer. So, sa vocal prayer, then ating isinasaisip, yung ating sinasapuso, at sinasabuhay yung ating mga panalangin. So, at yung tinatawag nating contemplation, ito na yung mas malalim sapagkat pinagninilayan mo ng husay yung pakikipag-ugnayan mo sa Diyos. Dahil sabi, contemplative prayer is a gift to which we dispose ourselves by resting attentively before Christ. It involves hearing and obeying God's word. It is a time of silent listening and love. So, yun nga, yun ang sinasabi natin na pakinggan natin ano ang sinasabi ng Diyos. Hindi lang tayo yung nagsasalita. Dapat marunong din tayong makinig. So, yun yung contemplative prayer, contemplation, na minsan kasi tayo lang yung nagsasalita. Sabi ni Lord, gusto ko rin naman magsalita, pakinggan mo ako. So, yun yung we are disposing ourselves. Sabi nga, kaya nga sa prayer, laging sinasabi, let us aware that we are in the presence of God. So, ating inilalagay ang ating sarili dun sa prayer mode. Okay, how should I pray? Paano ba ako magdarasal? So, prayer is both communal and personal. The liturgy is continued in the heart that prays. We pray in union with Mary and the saints. They not only intercede for us, but model prayer for us. So, pag sinabi natin communal, so kasama natin yung ibang mga tao. So, sa misa, tayo ay sama-samang nagdarasal. At sa ating pagdarasal, hindi lamang tayo yung nakikipag-usap sa Diyos, kaya we are asking the intercession of Mary and the other saints. So, meron tayong kasama natin yung ating community, ang mga tao, at meron din tayong personal prayer na kung saan ikaw at ang Diyos yung nagkakaunawaan sa iyong pakikipag-usap sa Kanya. Christian prayer is always Trinitarian. The sweep of our prayer moves us toward the Father, but access to the Father is through Jesus Christ. Therefore, we also address our prayer to Christ, yet it is the Holy Spirit who helps us to draw near to Jesus. So, pag sinabi nating Trinitarian, there is a presence of the Holy Trinity. So, alam natin yung ating dasal, ating ipinapaabot kay Jesus, at si Jesus yung mag-aabot sa Ama. And the Holy Spirit, siya yung tumutulong sa atin upang tayo ay lumapit kay Jesus. So, hindi natin pwedeng paghiwalayin. Yung sinasabi ng iba na, pwede naman akong dumirekta sa Ama.
Pwede naman, halimbawa sa confession, nasabi nila, bakit kailangan ko pang magkumpisal sa pare? Pwede naman akong magdiretso sa Diyos. So, kita natin yung kailangan natin ng mga intercessors. Kaya nga, so maliwanag na yung Holy Spirit, inilalapit tayo kay Jesus. At si Jesus yung maglalapit sa atin sa Ama. The Holy Spirit is the interior master of Christian prayer. He forms the church in the life of prayer and allows her to enter ever more deeply into contemplation of and union with the unfathomable mystery of Christ. Kaya nga, siguro kung nakaka-attend kayo ng mga healing masses, laging sinasabi na, let us ask the help of the Holy Spirit. So, pag kinakanta natin yung Come Holy Spirit, sabihin ng pare na kapag may naramdaman kang mainit o malamig, nandyan yung ikaw, ang Holy Spirit ay dumadalo sa iyo. So, siya yung sabi natin, the sanctifier. Pero meron din tinatawag tayong the battle of prayer. Prayer is a gift of grace, but it always presupposes a determined response on our part. We battle against ourselves, our surroundings, and especially the tempter who does all he can to turn us away from prayer. Sadya naman kapag nagdarasal, ay merong minsan mga distractions tayong na-experience. Especially, hindi natin maayos yung ating sarili na nasa prayer mode kasi may mga, halimbawa, sa surroundings natin, nadidistract tayo. Kasi yun yung aagawin ng attention ng devil, aagawin attention natin para hindi tayo makipag-ugnayan ng husay sa Diyos. And the battle of prayer is inseparable from progress in the spiritual life. Sabi nga, we pray as we live because we live as we pray. So, maliwanag na sinasabi na buhay natin ang panalangin. Para tayo mabuhay, kailangan nating manalangin. Kaya, kaya namang pagtagumpayan, anuman ang battle ng ating buhay, kung tayo ay laging hahawak, lagi nating pagyayamanin ang ating buhay panalangin. So, gaya nga na nasabi ko, what are some obstacles to prayer? Number 1 is distraction. Takes our attention away from God and can reveal what we are attached to. Ano ba ang malimit ng mga distraction? Siguro unang-una na ang cellphone. Kasi, inyong tanungin sa inyong sarili, pagising nyo sa umaga, ano yung una nyong ginagawa? Kayo ba yung nakikipag-usap sa Diyos, sa panalangin? Or ang una nyong hinahanap ay yung cellphone ninyo para makita, may message kaya na sa akin na dumating habang ako'y natutulog. So, kumbaga ay tingnan natin. Kaya siguro kayo makakaalam niyan sa sabi nga ay sa inyong sarili, inyong tanungin, ano ba yung pinapahalagan ko sa aking buhay sa ngayon? Then, meron tinatawag tayong dryness. So, kahit kaming mga madre, we are aware kapag halimbawa ay meron kaming tinatawag na spiritual dryness, na ikaw ay nakaluhod na, ikaw ay nagdarasal na, pero parang meron kang parang baliwala yung ginagawa mo. Pero kasalanan ba yon? Hindi. Kasi normal na na-experience mo yun, yung dryness. Pero huwag kang magpapadala doon. Mas lalo kang magsumikap na manalangin. Kung isang oras, ikaw ay nakaluhod, ikaw ay nagdarasal, parang ramdam mo na parang walang sa-isa yung ginagawa mo, huwag kang malulungkot, huwag kang mawawala ng pag-asa. Mas lalo ka, sabi nga sa mga Batanggenyo, mas lalo kang magsikhay ng iyong pananalangin. Kasi nga, maaaring iyon na isang temptation sa iyo para, hindi na ako magdarasal kasi parang hindi ko naman feel na ako magdasal sa oras na ito.
mas lalo ka dapat magsumikap, mas lalo kang magmalagi sa chapel para ikaw ay magdasal to overcome that dryness. Then, another one is the lack of faith, the most common and yet most hidden temptation in prayer. Minsan tayo ay nawawalan o humihina yung ating pananampalataya. Maaaring matanong natin na, narinig na ba ng Diyos ang aking dasal? Baga, tunay ba na pinapakinggan ng Diyos ang aking dasal? Pero bakit hindi pa niya ibinibigay sa akin yung aking hinihiling? So, minsan na tayo ay kulang sa ating pananampalataya. At sabi nga, katulad nga ng mga apostoles, na nagsabi kay Jesus na, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Pero anong sabi ni Jesus? Kung ang iyong pananampalataya, kahit yan ay kasing laki ng isang butil ng mustasa, kaya mong palipatin ang bundok sa ibang lugar. So, ibig sabihin ay, nung tayo isilang, nung tayo ibinyagan, meron ng pananampalatayang itinanim sa ating puso, kaya tayo, magsumikap tayo na palaguin yung ating pananampalataya sa Diyos. Okay. What are some sources of prayer? Of course, the Word of God, ang Bible. Then, ang sacraments. So, especially the Mass. Our theological virtues, yung faith, hope, and love. Even our everyday situations. Katulad nga ni St. Teresa of the Child Jesus, lahat ng ginagawa niya ay panalangin. Kahit yung paglilinis ng bahay, for her, yun ay panalangin. Everything that we offer to Jesus is a prayer. Basta lakipan natin ito ng pagmamahal. It doesn't mean na kapag magdarasal, lagi kang pupunta ng chapel. Yung ating mga ginagawa sa araw-araw, pwede nating itong i-offer to Jesus para ito ay panalangin natin sa Kanya. So, sabi nga na ay ni Angelica sa akin ay ano yung kumustahin natin, especially you teachers, kumusta ba yung aking buhay panalangin sa panahon ng pandemic? Na ano ba yung full of uncertainties tayo ngayon? Lalo na tayo isinusubok, tayo humaharap sa malaking pagsubok, gawa nga ng COVID-19. Then, di ba, babawalan pang pumunta ng simbahan, kaya meron tayong mga virtual masses. Hindi tayo nakakatanggap ng communion na sa simbahan, kundi meron tayong spiritual communion. So, marami ang nakaka-experience ng mga depressions, kasi merong nangihina na yung pananampalataya. Pero, ano ang ating dapat gawin? Na unang-una is awareness. Alam mo dapat kung ano nangyayari sa iyong sarili. Maging aware ka. Kumusta na ba yung aking relasyon sa Diyos? Kumusta na ba yung aking buhay panalangin? Na ako ay laging nasa bahay ngayon, mas mahabang panahon ng inilalaan ba natin sa ating panalangin o sa ibang bagay. Baka kasi ang ating mind ay occupied, paano ako kikita, paano kumbaga mga online selling, baka yun na lang po ang ating naaatupag. Baka po nakakalimutan natin yung ating spiritual life. Sana we have a balance. Kumbaga, of course, kailangan natin mag-isip paano tayo mabubuhay, yung ating mga physical needs. Pero meron din tayong tinatawag na spiritual needs. So kaya nga po may mga virtual masses tayo, and we must pray hard. Mas lalo tayong magdasal ngayon kasi kailangan po talaga, dahil ito yung mga panahon na malakas yung tukso. Maraming tutukso sa atin na wala nang sasabihin ay, naku, wala nang pag-asa. Kumbaga, dito ka na lang sa bahay. So, kapag na-experience natin yan, mas lalo po tayo kumapit sa Diyos. Dahil, assurance ni Jesus? Hindi ko pababayaan ang sino mang sa akin tumatawag at nananampalataya.
So gusto kong kumbaga ay i-relate ito sa lagi kong iniisip yung pagbibigay. Yung siguro alam niyo yung gospel tungkol sa isang balo na nagbigay ng kanyang kaisa-isang kusing sa simbahan. So, ibig sabihin, ibinigay, yun ang pinuri ni Jesus dahil ibinigay niya yung halos buong kabuhayan niya. So, ano yung kaugnayan dito sa ating buhay panalangin? Yung ating lakas, yung ating buong pagtitiwala ay ibigay natin kay Jesus. Yung ating, kumbaga ay sa kabila ng ating mga na-experience, sa kabila ng ng walang kasiguraduhan kung kailan matatapos itong mga pagsubok nating nararanasan, sana tayo ay patuloy na kumapit sa Diyos. Dahil ang lahat, ang buhay naman natin, ito ay sa Diyos, siya ang may hawak, ipagkatiwala natin sa Kanya. At sabi nga ay, ang Diyos ay merong plano sa atin. Pero sabi nga, ang kaaway natin ay may plano rin sa atin. So, nasa sa atin, kanino natin ipagkakatiwala ang ating buhay? Sa Diyos na walang hanggang pagmamahal ang ibinibigay sa atin. Na ipakita na ng Diyos gaano niya tayo kamahal dahil binigay na niya lahat. Kanino tayo kailangang magtiwala, kanino tayo dapat kumapit. Walang iba kundi sa Diyos. So I hope, sana mga my dear teachers, sana po ay ipagdasal natin ang isa't isa upang malampasan natin itong pagsubok na na-experience natin. Siguro ngayon magsisimula na uli ang klase, ay mga online classes. Sana ay ating maiparamdam sa ating mga estudyante na huwag mawawala ng pag-asa, na laging may Diyos na nakatingin, may Diyos na nakakaalam kung anong makakabuti sa atin. So, keep on praying. Maraming salamat po at sana po ay huwag kayong makakalimot na sumubaybay sa mga misa, sa mga virtual masses, makiisa po sa pagdarasal ng Santo Rosario at ganun din po ipagdasal po ang isa't isa, ang ating mga magiging estudyante, ang bawat pamilya, sana po sama-samang magdarasal. At sa ngalan po naman ng aming kongregasyon, ang Missionary Catechism of the Sacred Heart, we are assuring po na kasama po namin kayo sa aming pagdarasal. Sabi nga po ni Jix siya ay natutuwa dahil ang mga madre po ng Sacred Heart ay tumutulong pa rin lagi sa faith. And of course, kami din po ay nagpapasalamat dahil lagi ninyo kaming isinasama sa inyong programa, na inyong paaralan. At sana po ay magkaroon din po ng bukasyon na manggagaling po sa inyo para po mas makatulong din po namin para sumuporta po sa inyong paaralan. So, maraming salamat po. God bless you. Il Signore mi rende uno strumento della vostra pace. Lord, make me an instrument of your peace. Dove ci oh Dio, lasciarlo seminare l'amore. Where there is hatred, let me sow
vita